great is thy faithfulness, Yah, unto me. Father, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras na ito na hindi lamang namin i-dedicate si Zoe Caris, ngunit aming siyang nais na bigyan ng blessing as she enters the womanhood. Maraming salamat po sa maayos na panahon, sa kalakasan, higit sa lahat sa buhay na binigay mo sa amin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, the Messiah. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Nung 80s po ay nagkaroon ako ng consciousness tungkol sa salvation, tungkol sa deity, hanggang sa iniwan ko yung religion na kinagisnan ko. At ako'y nabautismo pa sa dalawang grupo ng mga relihiyon, hanggang sa nag-aral din ako ng dalawang seminary. Noong early 90s, ako'y napunta sa isang lugar dito sa Southern Luzon para magturo sa isang seminary. Wala akong ginawa doon kundi sa loob lamang ng simbahan na merong library, dahil hindi rin ako masyadong nakakalabas dahil nga estranghero ako din sa lugar na yon. At ayaw rin akong palabasin masyado ng kasama ko doon na matandang pastor. Na ako'y na-stumble, nakita ko isang libro dun sa library, yung 4 volumes ni Philip Scaff tungkol sa church history, tungkol sa mga religion, yung kanilang mga pag-aaway, tungkol sa kanilang paraan ng kaligtasan. Ito'y tumimim sa aking isip, ano ba talaga ang totoo? Dahil sa maraming taon ng pagtuturo ng Biblia, lagi ko napapakinggan at pinapangaral din yung Ebanghelyo. Hanggang sa dumating sa punto nung nakaraan lang na mga taon, sabi ko, ano ba talaga ang Ebanghelyo? So I'll survey the word Evangelion sa Bible, na ang ibig sabihin ay gospel, hanggang sa makita ko na bakit nakaligtaan. Itong sinasabi sa Revelation 14:5 hanggang 7 na sinasabing age-abiding gospel. Sa mga English translation, ginawa nilang eternal gospel. Sa mga tuwid, ito talaga yung ebanghelyo dahil ito nga age-abiding gospel. Hindi ito ebanghelyo lang ng panahon ni Pablo, ebanghelyo ng panahon ni Abraham. Hindi lang ito yung ebanghelyo ng panahon ni Lucifer, ni Satanas. Hindi ito yung ebanghelyo sa panahon ng Great Tribulation hanggang sa mga coming age pa. Ngunit ito yung age-abiding gospel. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ito nabigyan ng pansin? I tried to make a research, wala akong makuha mga libro, so ang ginawa ko na lamang, tinunghayan ko yung mga word na tumutukoy dito. Yung nakapaloob sa Revelation 14 verse 6 to 7 na nandyan sa mga table nyo na pwedeng sundan. Ang sabi rito sa Revelation 14, 6 to 7, I saw another messenger, angel, flying in the midst of heaven with an age-abiding good news. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, ito ang ebanghelyo. Sa aking pagsuri, ang ginawa ko, nakikipag-discuss ako hanggang ngayon sa mga old theologians sa abroad, mga iba-ibang lahi. So far, wala naman silang reaction. Ito nga yung age-abiding gospel. Sa lahat ng panahon, ito yung gospel na hindi dapat pag-awayan dahil may sinasabi siyang mensahe. Ang mensahe nito ay the age-abiding good news to those who live on earth. The messenger or angel said in a loud voice, fear the Supreme Being. So ito yung gospel. Fear the Supreme Being. Sa English versions, fear God and in Him glory. Because the time has come for Him to judge. Worship the one who made the heaven and earth, the sea, and springs. Marami akong mga kaibigan sa ministry. I have tried to share this thing to them. Of course, medyo black dahil nga nakasanayan na namin mga aral na ang ebanghelyo ay pananampalataya lamang. 1 Corinthians 15 at marami pa mga teksto sa New Testament. Pero dito, ang sabi rito sa Revelation 14:67, ito yung age-abiding good news. Na bagamat nangaral tayo ng pananampalataya bilang
kahagip sa ebanghelyo, meron isang ebanghelyo na dapat hindi kaligtaan ng mga mananampalataya. The age-abiding gospel or good news, fear the supreme being. At nung binalikan ko rin ang buhay ng mga tao sa Bible, lalo-lalo na kay Abraham na pinagmulan ng justification by faith, makikita nyo sa Genesis 22, nung inalay niya si Isaac sa harap ni Yahweh, hindi naman sinabi rito, now I know that you have faith in me. Ngunit ang sabi rito ng messenger ng angel, huwag mong saktan ang batang lalaki, referring to Isaac, ang kanyang pinakamahal na anak, or do anything to him. For now I know that you fear the supreme being. Ito na naman sinasabi, now I know that you fear the supreme being. Dati na siya may pananampalataya sa Genesis 15:6. Ngunit ang sabi rito, ngayon lamang nalaman na siya ay may taot sa may kapal. Dahil si Abraham, nawalan din ng taot sa may kapal, siya na nagsabi sa Egypt na walang takot ang mga tao nandito sa lupa ng Egypt, nawalan din siya ng taot sa may kapal. Nagsinungaling siya sa harap ng Pharaoh ni Abimelech tungkol sa asawa niyang si Sarai. Kaya ito yung testing sa kanya. Not faith, but the fear of the Almighty. Yung pa kagabi, hindi rin ako makatulog. Isang pasada pa sa mga teksto tungkol dito kay Abraham. Ang mga commentaries, sinasabi talagang, he was tested sa kanyang pananampalataya. Sinubukan ko internet naman. He was tested. His faith was tested. Pero ang sabi rito, it was not his faith. Dati na siyang meron nun eh. Now I know that you fear Yahweh. Nung inalay niya si Isaac, now I know that you fear the Supreme Being. Ito ang age-abiding gospel na nawawala sa ngayon. Pwede ka magkaroon ng pananampalataya na wala ang taot sa may kapal, pero hindi ka pwedeng magkaroon ng taot sa kanya na wala ang pananampalatayang ibinigay niya rin. Nagmi-minister po kami sa mga bilanggo. Tanungin niyo po, yung mga nakagawang totoo ng krimen, may pananampalataya sila, pero nawalan sila ng taot sa may kapal. At that moment, nang ginawa nila yung crime na sinasabi ng society, crime. So, fear of the Supreme Being. Ito, ang age-abiding gospel. Ang totoo nga, even our faith cannot save us. It is the faith of Jesus. It is the faith of the Son. It is the faith of Jesus the Messiah that saves us, not our own faith. Ang faith natin, alam nyo, minsan malaki yan. Tapos lumiliit ng lumiliit hanggang sa mawala. Weak. Ang mga demonyo man ay pananampalataya, pero wala silang takot kay Yahweh. Ang pananampalataya ng tao ay hindi gumagawa, ang pananampalatayang gumagawa, yung napasa atin na tinanggap natin sa biyaya na may kapal. It is a gift of the Supreme Being. Ephesians 2:8 verse 9. Through faith, it is the gift of the Supreme Being. So, fear of the Supreme Being. At nung pinasadahan ko pa yung mga teksto tungkol sa ire, sa Hebrew word na ibig sabihin ng fear, at sa Greek word na phobios, na ibig sabihin ay phobia, fear, reverence to the Almighty. Sunod-sunod, sabi sa Deuteronomy 10 verse 12, maging sa verse 22, chapter 6 at verse 4. And now Israel, what does Yahweh, your Elohim or Supreme Being, require of you? Ano bang hinihingi sa kanila? Ang pangunahing hinihingi sa kanila, but to fear Yahweh, your Supreme Being. Sumunod na lang yung pag-ibig at iba bang mga virtue. Fear the Supreme Being. At dalhin din daw ito na mga Israelita sa mga hintil na kanilang mga kasalamuha. Pagdating sa Luke 1:50, sa kapanganakan ng ating Savior, Messiah in Israel, He showed mercy from generation to generation to all who fear Him. Gusto niyong tumanggap ng habag, ng awa, binibigay niya ito sa mga may takot sa Kanya. Nung pinasadahan ko ang krus, may dalawang magnanakaw, dalawang kriminal, 5 krus, nasa gitna ang ating Savior. Meron doon sinabihan yung isa, dahil tinutuyo niya ang ating Savior, iligtas mo ang iyong sarili, hindi mo kaya, ba't ka pa magiging tagapagligtas ng iba? Nagsabi isang kriminal sa kanya, hindi ka ba natatakot sa may kabal? Don't you fear the Supreme Being? We are under the same condemnation. Hanggang doon sa krus, ang pinag-uusapan ay takot sa may kapal.
At kung babalikan pa natin sa Philippians 2:12, ang sabi ni Pablo, sa kanyang pagkabilanggo, sa aking absence, magwawala ang bagay na ito. Work out for your own salvation with fear and trembling. Work out for your own salvation with fear and trembling. Dahil ang amang din natin, ang makikabal din, ang sa ating kumikilos, sa ating kaloob-looban. Wala ang fear sa demon. Sa James 2, sila'y nanginginig, ngunit walang takot. And mind you, maging sa Matthew 4, wala ito kay Satanas. Binigyan pa siya ng isang pagkakataon na magtamasa ng redemption. Ngunit wala siyang takot dun sa kanyang tinutokso. Sinabihan siyang wala kang dapat ibang sambahin, kundi ang may kapal lamang. Ayun ang Ebanghelyong sinasabi sa Revelation 14 verse 6 to 7. Sa Proverbs 14 verse 27, the fear of Yahweh is the foundation of life, turning a person from the snares of death. At kung titingnan din natin Ecclesiastes 12 verse 13, matapos pag-aralan ni Solomon sa maraming eksperimento ng kanyang buhay, mula sa kanyang buhay, architecture, mula sa kanyang buhay bilang isang hari, mula sa kanyang buhay sa kanyang makirelasyon, ito ang kanyang nakita. The conclusion of all matter. Ang sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Supreme Being and keep His commandment. Muli, ito ang age-abiding gospel. May takot ba tayo sa may kapal? Madaling masabing may pananampalataya tayo. Ang daming libro dyan, pananampalataya, ngunit positive thinking lang ang dating. Ngunit ang tanong, may takot ba tayo sa Kanya? Ito ang age-abiding gospel, fear Yahweh, fear the Supreme Being, and worship Him. At pagdating dun sa kasunod na kabanata ng Revelation 14, the next chapter sa Revelation 15, Yahweh, who would not fear you and ascribe glory to your name? Darating din sa panahon, doon din naman lahat babagsak ang lahat ng tao. Matatakot sa Kanya na may paggalang. At sinasabi rin ni Pablo, bagamat merong dadaan pa sa kaparusahan, sa dagatang apoy, darating sa panahon, every knee should bow and every tongue confess that Yeshua, Jesus, is the sovereign one to the glory of the Father. Walang pilitan doon, ngunit kusang loob nilang makikita, yung nawala sa kanila, yung takot sa may kapal, at sila ay luluhod sa harapan nito at sasamba sa Kanya. Sa araw na ito ay nandito si Zoe Caris. Binigyan siya ng pangalan ng kanyang mga magulang na Zoe, na ibig sabihin ay grace. Na kahit yung aking dating sinumula na gawain sa Maynila ay tinawag naming Caris dahil paborito ang salitang Caris. Ang ibig sabihin ng Caris, wala naman talaga tayong magagawa. Lahat yan ay biyaya. Nagsimula tayo sa biyaya, nabubuhay tayo sa biyaya, at magtatapos lahat ng bagay sa biyaya. Gumigising tayo sa umaga dahil sa biyaya ng may kapal. Mawawala tayo sa mundong ito para magkaroon ulit ng panibagong buhay sa biyaya lamang ng may kapal. Zoe means life. Wala namang ibang pinagmumulan ng buhay kundi ang may kapal. Nakipag-usap ako sa mga doktor, aminado sila, may pagkataon na hindi rin nila maintindihan ang kanilang mga ginagawa. Ang buhay natin ay sa may kapal. Kung kunin man tayo rito, may dahilan. Maaaring natapos na natin ang lakbahing para sa atin. Caris Zoe, biyaya ang buhay. Kaya nandito siya ngayong umaga sa harapan natin bilang isang batang babae, dalaga na papunta sa womanhood. Gusto ko lamang bigyan siya ng iba pang mga mensahe dahil siya ay papunta sa yugto ng kanyang buhay na marami siyang tatanungin sa kanyang isipan. At sa impluwensya ng society, sa mga nababasa niya, napapakinggan o napapanood, sa mga tinig na kanya naririnig, kahit yan mensahe lamang sa mga t-shirt, mag-iisip rin siya kung ano ang kanyang kinabukasan.
na sa Biblia rin ang sagot sa Proverbs 16, sa verse 1. The preparation of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from Yahweh. Marami tayong mga balakid sa buhay, mga goals, mga dreams, ngunit ang paghahanda sa buhay ay na kay Yahweh lamang. Kung minsan, masyado tayong mabilis sa mga pagkilos, hindi tayo nagsasalita na kung ito'y pagkakaloob ni Yahweh, ang panahon na yun, o araw, o bibigyan tayo ng permiso. The preparation of the heart, the arrangement, the plan, the disposition belongs to Yahweh. Kasi pag bata ka, alam mo, kaya mong gawin lahat, mabilis ka. Pero kapag ikay nagkakaedad, nakita mo ang katotohanan ng Biblia, lahat ng ating mga ina-arrange, pinaplano, mga disposition sa buhay, ay nakasalalay kay Yahweh. Sa verse 2, all the ways of man are pure in his own eyes. Yung ating journey, yung ating direction, yung ating habit, yung course of life natin, ito ay tinitimbang ni Yahweh. Verse 3, mababasa natin sa mga posters, sa mga cards, commit your works to Yahweh and your thoughts will be established. Kinakailangan na ipagkatiwala natin kung ano man ang nais natin gawin kay Yahweh hanggang mismong isipan natin ay matatag ng kanyang kalooban. Sa verse 4, Yahweh has made all things for himself. Ito man ay anong bagay? Yes, even the wicked for the day of doom. Ang mga wicked ay may downfall, ang mga wicked ay may distraction, tatanggap din sila ng disaster. They will not go unpunished. Kaya kinakailangan si Zoe ay maging marunong. Kinakailangan pag-pray mo ay discernment. Kinakailangan pag-pray mo ay visions, hindi dreams. Ang mga alagad ay hindi nangarap. Ang mga propeta ay hindi nangarap. Wala silang pangarap. Meron sila ay pangitain. Kinakailangan lagi may panalangin. Ano ba ang pangitain, o Yahweh? O Banal Espiritu, ang gusto mong ipakita sa akin? And mind you, malungkot para sa mundo, narrow is the gate. Narrow is the gate. Narrow is the road. Mas madali kang tatanggapin ng mundo kung ikay magkakompromiso sa kanila. Ngunit makakaramdam ka ng rejection, pagtatakwil, kahit ng mga dati mong kaibigan, because narrow is the gate. Everyone is proud in heart is an abomination of Yahweh. They join forces, but none will go unpunished. At dito sa verse 6, nabanggit muli ang yire. Nabanggit muli ang fear of Yahweh, which is the beginning of wisdom, according to Proverbs 1:7. In mercy and truth, atonement is provided for iniquity. And by the fear of Yahweh, one departs from evil. Ang evil na tinutukoy rito ay mga calamity, mga disaster, mga impluensya ng mga tao, ang pagkilos mismo ng evil one sa mundo, sa society, at sa pamilya. Diyan ka makakaiwas, carries away, kung meron kang takot kay Yahweh. Ang may takot kay Yahweh ay walang kinatatakutan na kapwa. Hindi ka mangamba sa kapwa. Hindi ka mangamba sa iyong kinabukasan kung ikaw ay magpangangbang paggalang kay Yahweh. Kaya alalahanin mo ang mga oras na ito sa panahon na mayroong mga temptation, carries away dahil walang makakaligtas dyan. Daraan at daraan yan sa iyong harapan, sa iyong buhay. Alalahanin mo ang seremonyang ito. This ritual have reality. At lagi kong sinasabi sa inyo, kapag gumagawa tayo ng mga ganitong bagay, kahit sa mga simpleng Bible study, huwag niyong kakalimutan, meron tayong mga witnesses. Hindi lamang tayo humaharap sa mga kapwa-tao natin, mananampalataya, hindi mananampalataya. There are angels around us. Hindi lamang mga elect angels, even the wicked ones. So you have to fear Yahweh. Ayan ang magdadala sa iyo. Hindi ang pananampalataya mo, kundi ang iyong takot kay Yahweh. Sa Ebanghelyo, may isang nanalangin sa harapan ng ating Savior, increase my faith. No. You cannot develop your faith. Mustard seed lang. Yung pananampalataya ni Jesus na ibinigay sa iyo. Yung pananampalataya ng bugtong anak na ibinigay sa iyo. Dahil ayun lang talaga ang gumagawa at nagbibigay sa atin ng iba't ibang uri
ng deliverance. Kaya sa ating lahat, isang paalala muli, this is the age-abiding gospel. Anumang dispensation, simula kay Satanas, simula kay Adam at Eve, simula kay Noah, kay Abraham, kay Moshe, kay Elijah, kay Elisha, lahat sila mga propeta. Paulit-ulit to sa Biblia. Fear Yahweh. At binigyan ng konklusyon sa kauli-hulihang aklat ng Biblia, fear the Supreme Being. This is the age-abiding gospel. Hindi na dapat pagtalunan. Hindi na dapat magpataya ng mga reliyon kung sila ay may takot kay Yahweh. Sinisimulan yan sa pagluhod sa Kanya, pagising pa lamang sa umaga. Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa, tumibo ito sa aming mga isip. Kami patuloy na magkaroon ng takot na may paggalang sa iyo. Ikaw na nagbigay sa amin ng buhay. Tulungan niyo po kami, huwag ma-disappoint kapag marami kaming hindi nagagawa. Alamin muna namin ito kung ito yung kalooban nang sa ganon kami makapagpatuloy na sumabak sa mga pakikibakas sa buhay. Patubayan mo bawat isa nandito, bawat pamilya na nandito, we are aware what's going on in this world. We are aware of those wars. Lahat ng mga nakita namin, mga sakit, mga banta ng panganib. Lahat ng mga nakita naming mga kaguluhan, gising kami rito, mulat kami rito, at kami ngay walang magawa. Ang pagmasdan ito at hintahin kung ano maaaring maganap. Subalit ganun pa man, nagpapasalamat kami sa iyo. Kami na sa iyo, ikaw ay nasa amin. Kami may takot sa iyo dahil dito wala kami dapat katakutan. Thy will be done on this earth as it is in heaven. Blessings to all, especially for today, for Caris Zoe. In Jesus' name we pray. Amen.